For today's video guys ay magre-refill ako ng ink sa aking printer na ang model niya ay Canon G2010. Alam nyo ba guys na ito yung pinakamagandang dagdag income sa ating mga sari-sari store, yung may print ka, Xerox at saka scan. Madalas mga customer ko dito is mga estudyante, mas marami. Kasi mga assignment nila, so laking tulong sa aking sari-sari store kasi yung sari-sari store ko dito is mahina. So hindi ko inaasahan yung sari-sari store, at least may dagdag income tayo, lalo na yung print. Kumikita ako dito ng 300 to 800 a day. Sa lahat ng printer na gamit ko guys, ito na yung pinakamatipid sa ink kasi umabot siya ng 4 months. Halos kumita na rin siya ng 30,000 mahigit bago na refillan ng panibagong ink ngayon. Kaya kung ikaw ay may sari-sari store din, pwedeng-pwede to guys, na dagdag income din to. Kasi lalo na kung wala masyadong nagsiserok sa lugar nyo, patok na patok to. Kasi dito sa akin, kahit may mga malapit na nagsiserox, pero kumikita pa rin talaga siya. So laking tulong sa aking tindahan, lalo na yung sari-sari store ko is napakatumal, talagang halos walang benta. Dito naman bumabawi. Ayan nga, after 4 months, ubos na yung ink. So hindi na talaga natin paubusan ng ink pa guys. Maglalagay na tayo para hindi masira yung ating printer. Madalas mabilis maubos yung black, kaka-refill ko lang nun, kaya hindi muna tayo magre-refill ng black kasi madami pa. Open lang natin ating printer cover. Kapag na-open na natin, so i-open natin ang ink tank. So may mga takip yung ink tank natin. Ayan yung kulay blue. Ayan yung cyan. Cyan ba yan? So open na natin yung ink tank niya para ilalagay na natin yung ink. I-press ko lang siya para mabilis. So hanggang sa level lang tayo guys, hindi pwedeng lumagpas. Makikita nyo yung parang may arrow. Hanggang dyan lang, hindi mo siya punuin ng punuin na lalagpas. May level siya na nakaguhit dyan sa may arrow. Hanggang dyan lang. Ayan. At may natira pa sa isang bote, so magagamit pa natin yan sa susunod. So takpan na natin yung blue. Tapos isunod na naman natin dito yung kulay pink. Yan yung magenta, yung kulay pink. Again, open ulit natin yung takip ng ink tank niya. Then, i-press lang natin ng para mas mabilis. Kasi kung hayaan lang siya matagal. Lalo na kung may mga customer. Kaya dapat i-press lang natin para mas mabilis. Sobrang napakatigas pala ng bote dyan ng yung kulay pink. Hindi katulad ng blue at saka yellow. Halos di ma-press. Again, hanggang sa level lang tayo, hindi pwedeng lumagpas dyan kasi masisira yung ating printer. Ayan, tapos na. So, tatakpan ulit natin. May natirap din guys, hindi siya naubo. So, magagamit pa natin yan sa susunod. So, isusunod ko dito yung yellow. Open lang ulit natin yung takip ng ink tank niya.
At ayan, i-press lang natin para mas mabilis. At ayan, puno na siya. Hanggang sa level lang tayo guys ha, hindi pwedeng lumagpas. At ayan, tatakpan na natin yung ink tank niya. So may natira din sa kulay yellow, hindi siya naubos. So babalik lang natin sa carton kasi magagamit pa yan next time pag naubusan tayo. Matagal din naman to siya maubos guys. Mga 4 months. So marami pa tayong mapiprint.